4 days walking around San Miguel, Santa Lucia, San Miguel, Bulacan pa rin tayo dito, guys. Good morning, guys. Bisitahin natin yung, papansin nyo, maputing-maputi pa yung semento, di ba? Bagong gawa na semento dito sa amin. Pati pa rin to ng barangay namin, guys. Ito yung wini-wish namin na doon sa may una kong mga vlog, maging ganito din kaganda yung aming lugar. Ayan. Hanggang doon yan, guys. Yung pinaka dinudugtong na dulo nito, guys, kasi masyadong malayo. Yan na po yung ilog. Ilog. Ang sarap maglakad dito sa umaga. Kasi sementado na. Ito po kasi dito sementado eh. Kapansin niya, 'di ba? Walang mga tanim yung walang mga tanim yung bukid. Kasi nga po, mataas dito, so kailangan ng tubig. Ayan. At isa dito yung sa may swimming pool, guys. Kasi dito sa lugar namin, sa barangay na to, 4 na po ang swimming pool, 5 mga resort na pinapaanuhan din. Medyo na kasi mga mag-8 na, kaya medyo matindi na yung sikat ng araw. Ayan. Hindi ko alam kung hanggang saan ako aabutin kasi ang init na. Hinatid ko lang kasi si Kambal para din makapag sa inyo. Turo ko sa inyo mamaya kung gaano kalayo. Dito yung parte ng swimming pool. At ayan yung parte ng dito sa barangay namin. O, diba? Tuturo ko sa inyo mamaya yung pinaka-shortcut. Kasi ito kasi diretso eh. Mapapansin nyo, o, diba? Ang layo na, o. O, diba? Ang ganda dito maglakad, mga 5, 5 a.m. Yung 4 days walking ko, ang tagal na sundan. Kasi di ba nagkabagyo, nagka-etc. Pasensya na po kung malikot yung video ko, ha. Baka wala na akong baka wala na akong GB. O di ba napakasarap sa pakiramdam kapag ganito na yung nilalakaran mo. Pero sabi po, soon magiging ganito rin yung sitio namin. Oo, ganito din. At so far, ito kasi yung mga, hindi pa ito yung totaling inuna. Bali, zone po kasi ito eh. 6 na zone po kasi ito. Kumbaga po, street, ganun. Kung subdivision na, ayun yung palayan. Mapapansin niyo yung palayan na yan, may mga tanim, di ba? Dito sa kabila, mataas na po kasi dito. At hindi na po ito inaabot ng baha. Kaya medyo hinihingal na ako. Ay, may tanim silang okra siguro to. Yung mga nakaraan na yan, okra. Ayan. Ay, may puno dito, guys. Pahinga muna tayo sa puno. Ayan, o, diba? O, matatandaan nyo ba kung alin yung amin dyan? Hindi pa. Kasi hindi yun makikita. Kasi yung kabilang to eh. Yan, ang ganda ng probinsya, guys. 4 days walking. Ganda nga sana kung maaga-aga pa. Kaso lang, syempre, nag-ano pa tayo ng eskwela eh. Yung estudyante ko kasi, diba? And dati po inaagusan ng tubig. Kasi nga mababa. Kaya mapapansin nyo po mataas yung ginawa nilang semento. Ayan. Yan na po ang ganda ng ganda ng kala ko bulin ako ng aso. Ayan, o. Mamaya isa-center ko kayo. Ayan. Yan ang paligid dito, guys. Probinsya na. Isa to sa nauna na sementohin. Ayan. Ito yung project ng kapitan. O, diba? Ang layo na ng nakalakad ko. Gandun yan, guys. O. Makita nyo dinaan namin Iglesia ni Cristo. Ayan. Yan yung palayan dito sa amin. Hindi ko alam kung may load pa ako para ma-live ko sana. Kahit konti. Hanggang dun to, guys. Nakita nyo yung bahay na yon. Yan. Lagpas pa dyan. Ilog na po kasi yan. Mga ilang metro pa ba. Hindi ko na po kayang lakarin yan. Hanggang dun, sinum ko lang.
Kasi malayo pa yan. Ayan, mga puno ng kawayan. Diba? Di pa rin matatanaw dito yun sa amin. Kasi malayo pa siya talaga. Malayo pa. Grabe pag-walking ko guys. Hinihingal na ako. Hindi ko alam kung paano ako babalik. Ayan, oh. Yan ang pinaka dito sa kabila wala po kasi mga tanim yan eh. Talagang mga puno lang na kumpara dito. Pero kung titingnan nyo, kabila lang yung diferensya, di ba? Kumpara dito. Dito po kasi medyo mababa pa yung lupa. Hindi siya agad natutuyo. At may tanim pala sila guys. Parang po ano to? Ayan o. May mga tanim pala sila. I think okra to. Ayan, hanggang doon. Hindi ko na yung lalakarin guys hanggang doon. Ang layo na kasi. So, dito tayo sa sentro. Ayan. Ayan o. Ganyan kagaan na yung paligid. Pagising mo sa umaga o diba? Ang sarap ang tabi ng bahay mo sa tabing kalsada. Sa totoo lang. Kasi kami ang layo, mapapansin nyo eh. Kasi kapag tabing kalsada guys, o diba yung mga poste, katulad ng mga wiring ng Meralco, hindi mahihirapan kasi pinaka main road. Kahit sabihin mong probinsya, hindi siya nasa papasok pa katulad sa amin. Kaya sa amin sa palaran talaga yung mga o diba? Kaso wala tayong magagawa, maging thankful pa rin tayo kasi meron tayong lupa kahit nasa looban siya. So magagawa na lang ng paraan yung at sa tamang panahon magiging established na rin yung siguro yung lugar namin. Kumbaga dadami na rin yung pero kung iisipin nyo isang lang to, isang barangay lang to. Bali yung barangay po kasi talaga namin yung pinaka malaki dati sa buong San Miguel. So sa sobrang laki po niya, hinati po siya sa 3. Ang Old Santa Lucia po ang tawag sa amin sa mga dating sinauna pa, mga 80s, 60s. Old Santa Lucia kasi nga po matandang Santa. Kaya po siya naging matandang Santa Lucia. Yung patron po nila dito Santa Lucia yung pangalan at pinapangiling po nila sa pamamagitan ng himala sa pagpapagaling sa mata. So balik ako dun sa pinakamalaki to sa San Miguel dati na barangay. Kaso nahati po siya sa 3 kasi sobrang laki. Ang naging pangalan po ng ibang dating Santa Lucia ang pangalan ay Lambakin at saka Partida. So ngayon yung natira dito sa amin sa Santa Lucia hanggang zone 3 pa din. So malaki pa rin. Ang population po dito dati, ang mga botante pong nakarehistro na dati dito ay nasa ano ba to? Nasa 2,000. 2,800 ata dati. 2,800. Pero ilang years na po yung nakaraan nun. Bata pa yung panganay ko. Kasi yung panganay ko 16 years old na today. Ngayon, taon na to. So, bata pa siya nun. I think noon is mga lang siya, 5 years old. O di almost 10 years. Siyempre, di ba tayo mabilis lumaki yung population. Kaya, I think na mas marami na talaga rin yung mga dito, population niya. So, yun po. Hindi nyo pa rin makikita yung bahay namin dyan kasi yung nasa na yan guys. Hindi pa yun yung sa amin. Yung kabilang kalsada niyan. Kasi yung isa yan sa kalsada na isa yung bahay na yan. So, pag may time ako, kasi yan yung ginagawa naman ngayon na kalsada. May tugon yan sa amin guys. May karugtong. Ayan. So, sa 4 days walking ko, I think dyan ako maglalakad para maidugtong ko dito. Ayan. Diba napakapayapa ng lugar pag dito lang. Tahimik. So, katulad nga po lagi ng paulit-ulit kong sinasabi at mga pananaw ng iba, lalo na nag-pandemic. Dito sa probinsya, ano ba tawag dito? Lalo na kung sa'yo yung lupa, masipag ka lang katulad ng mga ganyan. Sabi ko nga po, diba, kung hindi palay, ang tanim, ay gulay. Ganyan. I think okra po yan. Okra yung tanim nila ngayon. Okra yan siguro. Ayan. So, pinatabaan siguro yan kaya hindi pa madumahan. Imagine niyo yung pertudling na yan guys. Ganyan yung dinadamuhan namin every morning dati nung mga bata pa kami. Yan. Kailangan lumito yung, bago mo siya lagyan ng fertilizer guys, kailangan damuhan mo yan. Tanggalin mo yung mga nasa paligid ng puno nung nakatanim. Kailangan maging ganyan kalinis kailangan yung ganon. Kasi pag lagyan mo yan ng fertilizer,
may magiging kahati pa yung gulay. Imbes na sa gulay lang mapunta yung, sa puno ng gulay, mapupunta pa dun sa damo. So, lulusog pa yung damo. O, diba? Lulusog pa yung damo. Kaya ang hirap din talaga sa magsasaka. Kaya nyo naman, walang kaawa-awa sila yung mga nasa gobyerno. Bago pa lang iganyan yung palay. Bago pa lang yan anihin. Sobrang hirap na niya i-prepare. Ilang proseso ang pinagdadaanan niyan bago niyan matamnan ng ganyan. Tapos, mag-aantay ka ng ilang buwan dyan. Tapos, darating yung time na pag-aanihin mo na. Saka nakikita nyo naman siguro yung mga nangyayari kapag aanihin na, saka nakadapa. O, diba? Ayan, matindi na talaga yung sikat ng araw. Hindi ko alam kung natatakot ako dun sa mga aso. Wala man lang ako kadala-dala. Lumakad ako ng walang kabala-bala. Ay, inaaya ako ng mga kasama ko dun sa school. Ngayon lang ko sa ito na inaaya nila ako magmaritesan. Sabi ko, hindi. Maglalakad-lakad ako din para maano. Pero sabi nila, ang init ng araw guys, yung sunlight o maganda rin sa katawan yung kahit mga 8 yata, hanggang 8 no or 9. O di may isang oras pa ako. Ayan guys, yan yung paligid ng ating nilakad. Dito yung day 3 walking. Dito pa rin yan sa aming lugar. Ayan. Nangangagat guys yung aso. Ayan oh. Hindi ako makaano yung aso. Baka mangagat. Wala, baka kagatin ako ng aso. Eto na nga tayo guys. Naglalakad na nga tayo. Ayan ang ating kabukiran. Ating kabukiran. Sa ating bayan. Ayan. Oh, kabukiran natin. Ayan. Lakad na tayo guys. At medyo mainit na. Yun nga lang yung aso nakaabang. Wala akong pambangag doon sa aso. Oh my gosh. Baka habulin ako ng aso. Hindi ako makadaan. Paano ba yan? Yung aso nasa kalsada. Aray ko. Yan, inabot na tayo guys ng init. Napakainit na. Napakainit na. Init na. God. Sobrang init. Sobrang na ako sa vitamin D. Kasi kailangan din daw natin ng sunlight. Mukhang over na ako sa sunlight. Ayan guys. Ay. 4 days walking. Ay nako. Init na guys.